Welcome to our Math Tulong page. So, kung bago po kayo sa ating page, please consider po na i-like, i-subscribe, or i-follow po natin yung page at i-share na rin po natin yung mga reels and videos para po sa mga ibang learners natin para ma-improve din yung kanilang math skills. So, sa pagpapatuloy po ng ating episode 1 on addition of fractions and mixed numbers. So, nasa part 4 na po tayo. Ang fractions po na kung saan ang magiging final answer po niya ay mixed number. So, yan po ano. So, kung bago lang po kayo sa ating page, pwede nyo pong balikan yung mga nauna pong part 1 and 2 na magkasama and then yung part 3. So, simulan na po natin. So, example number 1 po tayo. So, 3/5 plus 4/5. So, again, tandaan natin, pag nag-add tayo ng fraction, make it sure na we have the same denominators or yung tinatawag nating similar fractions. So, yan po, same naman po ang denominator. So, ang gagawin lang natin ay, gaya ng mga nasa unang video, yes, ikakopy po natin yung denominator. So, we have 5. Then, let us add the numerator. So, 3 plus 4 equals 7. So, ganun pa rin po yung process. Ano po? Basta same po ang denominator, ay add na po agad natin ang numerator. Then, again, meron tayong tinatawag na improper fraction. So, ano pong gagawin natin dyan? So, nung nakaraan po, same po ang numerator at denominator. Improper fraction pa rin yun, which is equal to 1. Then, yung isa naman ay more than 1. So, ito naman po, tignan natin. So, we have 7/5. So, para i-simplify natin yung fraction na to, dahil sa final answer, hindi pwedeng improper fraction. So, yung 7 po natin, which is the numerator, ay magiging dividend. So, i-divide siya ng ating denominator, which is 5. So, ang sagot ay 1. So, ngayon, yan yung whole number natin. So, meron tayong remainder na 2. So, ang magiging sagot natin dyan ay yung whole number, yun yung magiging, ayan, 1. Then, yung 2, siya yung magiging numerator, and then yung denominator na pinang-divide natin ay yung 5 pa rin po. Yan. So, yan na po yung ating final answer. So, pag long method naman po ang pag-divide natin, so we have yung 7 magiging dividend, yung 5 magiging divisor. Ito po yung explanation ko sa kanila sa mga estudyante, no, para hindi sila nalilito. Ganito po kasi ginagawa ko. So, ibig sabihin, ang sinasabi ko, yung numerator yung nasa loob, yung denominator ang nasa labas. Ulitin ko po, yung numerator ang nasa loob, yung denominator ang nasa labas. So, ginagamit ko lang po yung mga terms na yon para sa mga bata na maintindihan nilang mabuti o mabilis nating maalala yung pagdi-divide o yung pagsisimplify ng ating fraction or mixed number. So, 7 divided by 5, we have 1. Then, 1 times 5 is 5. So, 7 minus 5 equals 2. So, ito naman yung madali ko ring ginagamit sa mga estudyante ko, yung tinatawag na ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Wow, kumanta. Joke lang. O, Sarah Geronimo, baka naman po. Joke lang. So, ito po yon. So, ikot-ikot. Sisimulan natin sa taas yung 1, yun yung magiging mix, whole number. Yung 2, yung bago nating numerator ng fraction, then yung 5, which is the denominator. Yan. So, let us have another example. O, pero bago yan, ayan. So, kung napapansin ninyo, yung naging sagot natin, bakit naging tatlong number na or tatlong digits na? So, ang tawag po natin dyan ay mixed number. O, ang mixed number ay isang whole number at fraction. So, halimbawa po, yan yung 1 and 1/6. So, yung 1/6 yung fraction, yung 1 yung whole number. Pag pinagsama yung whole number at fraction, we have mixed number. Ayan na nga po, example number 2 po, 7/9 plus 8/9 plus 4/9. So again, check ang denominator. The same denominators po tayo. Then, kaya naman, ikakopy ulit natin. Then, add the numerator. 7 plus 8 plus 4 it equals 19. So, again, meron tayong improper fraction. Isi-simplify natin yan. So, 19/9. So, yung 19 divided by 9. So, we have 2. So, ang remainder ay
1. So, yung 2 natin, which is yung nakuha nating quotient, so yan yung whole number natin, ano? Then yung remainder, yan yung magiging numerator ng fraction, then the divisor or yung denominator, magiging denominator ulit natin. So, yan po yung final answer natin, ano? Then, sa long method po, again, yung 19 yung numerator na nasa loob, yung denominator na nasa labas. Yan, so divide natin. So we have 2. 2 times 9 equals 18. So 19 minus 8 equals 1. So, ikot-ikot lang. So, yun lamang po. Thank you very much po. Sana po ay may natutunan po ulit tayo.